service no sa isa ka nagtaliwan na ito pagbuhaton subong ka actually ang this is in memory no sa memorya na lang ato ni kay Tatay David apang ang pinaka-importante din para sa aton nga mga buhi pa kay sa nasilingan ni Brad Arnold, si Tatay David, sa buhi pa siya, na walihan na siya ang natuluan kung paano maluwas, kung paano ang kaluwasan, paano mabato sa isang katao ang kaluwasan. Ang magsilingon ganit kita nga kaluwasan, magsilingon nga kung siya mapatay na, hindi siya magakadto sa impyerno, kundi magakadto siya sa langit ugod sa Ginoo. No, amo na ang ginatawag na kaluwasan. So, subong ang gabi, ang nadangatan ni Tay David, kada isa sa ato mag-aabot kita sila ang panahon. Mag-aabot kita nga mapatay man kita. Gani, halos tanan nga tao amo lang ginakahadlukan. Sino biyang masiling diri nga kuya, wala ko yan hadlok nga mapatay. No? Halos tanan kita hadlok nga mapatay. Apang ina nga kahadlok, no? Madula sa aton kung mabaluan naton ang aton pagkakadtuan kung mag-abot na ina nga panahon gali nga mapatay na kita, magbiyak kita sa kalibutan. Kagamo natong atong nahibaluon subong nga gabi, no? So, naabala nga nag-aabot sa tao ang kamatayon. Una nga pamangkot. Naabala nag-aabot sa tao ang kamatayon. Okay? But before that, pangabayan, anay ko nga ang tanan, magadugo sa ating mga ulos, sa mag-aabot kita. Amayong nabalaan, nagpasalamat man kami sa ngayon kayon, na isan sa kalisod, sa pamilya, Lidumi, Porque Brad Arnold, sa iyang mga kauturan, sa iyang mga kanakan, sa iyang mga in-laws, makabuydok man kami sa ilang kalisod, sa pamaagi, sili nga dati subong maitudlo ang iyong mga pulong, kung paano ang isa katao makakadto, makaangkon sa kaluwasan. Kabalo kami nga ara sila subong sa kalisod tungod sa pagkaliwan sa ilang patriarch sa ilang panimalay. Mo nang ginabatyag sa maglulutong subong apang salamat sa imong pulo nga magasaysay sa amon nga hindi ni ang katapusan nga ilang pagkitaay kundi nga someday mangin kaupot pa man gihapon namon si Tay David tungod sina imong pulong sinang gospel mayong balita ako sa diin among gituuhan pari-pariho nga sa diin nakaangkol kami sa kaluwasan kag si Tay David kabalo kami na nauna lamang sa amon tungod umabot na niya appointed time ng magabiya sining kalibutan apang kami kabalo kami na ina na panahon mag-abot man sa amon apang ang comfort nga Sunday kami talang magabitay diwat tira sa bakan sa langit. Kani ako na comfort sa amon, kay kabay ang mga na maging comfort sa pamilya subong. We are praying. Kasi nga gabi nga ang kaluwasan, matudlo, mawali sa mga ari diri subong mga gabi. Tira, maangkol man nila ang kaluwasan, tumagi sa pagtulo sa mga we pray in Jesus' name. Amen. So sa liwat, no? Ari kita subong sa balay ni Brother Arnold, pamilya ni Dumi sa paghiwat sa ginatawag na liturgical service para kay Tatay David. Si Tatay David, umabot na sa panahon na ginasiling dito sa Hebrews chapter 9:27. Ano ba yun ang pinahambal dito sa Hebrews chapter 9 verse 27? Balgering as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So, kung siling verse na ginbasa natin, no, sa Hebrews, na italaga, okay? Na italaga na sa bawat
tao na isinilang dito sa mundo, itinalaga na rin na mamamatay din siya. Oh? Kaya yung nangyari kay David, dumating na yung panahon na appointed time. Okay? Appointed time. Ibig sabihin, hindi na yan maiiwasan. Okay? Kaya, tingnan natin, no? Yung mga tao na dumating na sa kanyang appointed time, kahit na ano pang gawin natin, alam ko, ginawa nyo yung lahat ng gusto nyong gawin upang mabuhay pa sana siya, pero talagang hindi na dahil dumating na yung sinasabi sa Bible na appointed time ng dumating na sa kanya na mamatay na talaga siya. Okay? So, yan yung ibig sabihin ng verse na ito. So, tanong ulit, bakit nga ba yung tao ay namamatay? Okay? So, dahil ito, sa nangyari noong panahon, basahin natin dito sa Genesis, chapter 3, verse 19. Sabi sa Genesis, chapter 3, verse 19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. So, sinasabi ng verse na talagang mamatay yung tao dahil kung basahin natin yung mga previous verses, dahil sa nagawa ni Adan na pagkasala. Ano nga ba yung nagawa ni Adan na pagkasala? Alam na natin yun, di ba? Pinipinito yan. Na si Adan ay nagsuway sa kautusan ng Panginoon. Yung kautusan na hindi dapat sila kumain ng fruit of the tree of the knowledge of truth. Okay? Yun ha, hindi mansanas yun, kundi kahoy, bunga ng kahoy ng kaalaman ng tama at mali. Yan yung fruit na yun. Ngunit sinuway nila ang Panginoon at kaya sinabihan sila na mamamatay kayo dahil yan ang parusa sa isang taong sumuway sa Panginoon. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 15, kung meron kayo mga Bible, 1 Corinthians 15 verse 22, sabi dito, for as in Adam all died. Dahil kay Adan daw, ang lahat ng tao na isinilang sa mundo ito ay mamamatay. Okay? Kaya nga wala nang exempted. Kaya nga tayo, wala tayo diyan ngayon, pero darating ang panahon na aliliyan na naman tayo sa diyan. Dahil nga yan kay Adam na nagkasala at lahat ng lahi niya ay mamamatay. Okay? So, ang tanong ngayon, dahil mamamatay yung tao, at yan ang kinatatakutan ng tao, ang tanong ngayon, ang tao ba pag namatay, mabubuhay pa? Okay? Hindi niyo ba naitanong yan? Ang tao ba, dahil ang tao talaga ay mamamatay, mabubuhay pa ba siya? Mirong lang tanong yan na isang kilalang tao sa Bible. Kung alam nyo yan, ang tao na yan, kung nagbabasa kayo ng Bible, kilala niyo itong tao na ito, nagtanong dito. At ang taong ito ay walang iba kundi si Job. Si Job, sa English, pwede natin i-pronounce natin si Job sa ating vernacular. No? Si Job. Sabi ni Job sa Job, sa Job, chapter 14, verse 14, sabi niya dito, Job 14, verse 14. Ari, yagin ni, tanong niya talaga ito. Tanong niya, kung sa Cebuano ba, pangutana, kini ni Job. No? Ingon diri si Job. Sabi niya, if a man die, shall he live again? Kung yung tao ba mamamatay, mabubuhay pa siyang muli. Alam niyo si Job is a believer of God. Naniniwala siya sa Diyos sa panahon niya. At yung panahon na kung saan buhay si Job ay libo-libong taon ang nakalipas na
bago dumating sa ating panahon ngayon, bago dumating sa time ni Jesus Christ, nung siya ay nag-earthly ministry to the Jews. Libo-libong panahon yun. Ibig sabihin, ang tanong na ito ay matagal na panahon na. Okay? At alam ni Job, dahil naniniwala siya sa Panginoon, na ligtas siya. Okay? Ngunit di niya alam kung paano. Kasi sabi pa nga niya dito sa Job 14, verse 14, meron pa siyang sinabi na palatandaan na ligtas itong si Job at alam niya na maliligtas siya. Sabi niya dito, all the days of my appointed time will I wait till my change come. Alam niya na kung mamatay siya, mabubuhay siyang muli at darating yung panahon na pag nabuhay sa muli, darating yung pagbabago ng kanyang anyo. Change come. Sabi niya, till my change come. Ngunit, yung katanungan na yan, walang kasagutan noong panahon ni Job, walang kasagutan hanggang sa masusunod na panahon, hanggang dumating na si Kristo. Nung dumating na si Kristo, nag-ministry siya doon sa mga Hudiyo, sa Israel, doon natin makikita at mababasa ang kasagutan sa katanungan ni Job kung mabubuhay pa bang isang tao kung mamatay na. Ito yun ang sagot. At napaka-bless natin sa time na ito dahil mayroon tayong siguradong sagot na makikita sa Bible na yung tao pala pag namatay na ay mabubuhay pang muli. Kaya si Tay David, kung nalulungkot man kayo, darating ang panahon na magkikita-kita pa kayo. Dahil dito sa katotohanan na sinasabi nitong libro na ito. Okay? So, paano natin malalaman? Pagdating ni Kristo, sinagot yung tanong ni Job. Thousands of years, nung tinanong ni Job, si Kristo ang sumagot pagdating niya. So, ibig sabihin, yung mga tao, umpisa kay Job, walang concrete na kasagutan kung talaga bang mabubuhay ang tao pag namatay na. Ngunit pagdating ni Kristo, sabi niya, oo, mabubuhay muli ang tao na namatay na. Saan mababasa natin yan? Tingnan natin sa John. Tingnan natin sa Book of John. Sa libro ni Juan. Okay? Tingnan natin sa libro ni Juan, 11:25. John 11. Kanami-kani po may mga Bible pa mo ba? John 11:25. Anong sabi dito ni Kristo? We are so blessed. Bakit? Alam na natin yung katanungan na kung ang tao ba ay mamatay, mabubuhay muli. Yes, sabi dito ni Kristo, sabi niya, verse 25, John chapter 11, verse 25, sabi niya dito, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. Sabi niya dito kay Martha. Sabi niya, he that believeth in me, though he were dead, ano sabi niya? He shall live. So sinagot ni Kristo yung katanungan 1,000 years ago. Sabi niya, yes, ang taong mamamatay ay pag naniniwala sa akin ay mabuhay muli. Tingnan mo. So, ang gagawin pala ng mga tao ngayon, ay kailangan mag-believe kay Kristo upang mabuhay siyang muli. Kung naintindihan niyo kanina yung sinasabi ni Brad Arnold, yan yung sinasabi niya kay Tatay Ridumi na pabalik-balik, paulit-ulit, na pinanampalatayahan naman ni Tatay Ridumi upang siya ay mabuhay muli pagdating ng panahon. At yan mamaya ang dapat niyong paniniwalaan upang kayo din ay mabuhay sa muli sa panahong darating. Kasi
Si Tatay Redume, kung nag-believe siya sa gospel na tinuturo sa kanya ni Brother Arnold, galing dito, ligtas siya, mabubuhay siyang muli, at dadalhin siya sa langit. At kung gusto niyong makita si Tatay Redume sa darating na panahon, dapat paniwalaan niyo rin yung napaniwalaan niya galing dito sa libro nito. Ang sabi dito ni Kristo, sabi niya, I am the resurrection and the life. Siya daw ang pagkabanhaw at ang buhay. He that believeth in me, kailangan mag-believe kay Kristo, sabi niya, at kung siya'y mamatay, mabubuhay din siya. Ang requirement, kailangan mag-believe kay Kristo. So, ano bang ginawa ni Kristo upang ang nag-believe sa Kanya ay mabubuhay muli? Okay? Ito yung ginawa ni Kristo. Hindi tayo magtatagal-karga. Ito yung ginawa ni Kristo para yung nag-believe sa Kanya, no? Sa time pass, sa panahon galing kay Adan, hanggang sa panahon ng kanyang pag-ministry sa Jewish people, ito yung ginawa niya para sila na namatay ay mabuhay muli. Matthew 20 verse 28. Ito. Matthew 20 verse 28. Ano yung ginawa ni Kristo? Sabi niya dito, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Yan ang ginawa ni Kristo. Upang yung sila ni Job, sila ni Adan, sila ni Noah, sila ni Moses, yung mga naniniwala sa God nung panahon before sa kanyang ministry, ay mabuhay muli. Ang ginawa niya, sabi niya, binigay niya ang kanyang buhay. Saan? Doon sa cross sa Calvary, namatay siya doon, nilibing at nabuhay muli to ransom for many. Upang bayaran ang kasalanan ng mga tao. Okay? Nung panahon na yon, binayaran ni Kristo yung mga kasalanan ng mga Hudiyo upang yung mga namatay na mga Hudiyo ay mabuhay muli. Yung tanong, ganito ngayon ang tanong, Brad, hindi ako Hudiyo, hindi pala ako kasali doon. O, di ba? Kasi hindi naman tayo Hudiyo. Kahit mag-believe tayo doon kay Kristo, hindi naman tayo Hudiyo. Ano bang i-believe nila kay Kristo noon? Na si Kristo ang promised Messiah sa kanila na mga Hudiyo. Yun yung kanilang paniniwalaan. Paano tayong mga Gentile dahil hindi tayo Hudiyo, hindi pala tayo maliligtas? Okay? Yun ang isang tanong. So ganito yung sagot yan. Nung si Kristo ay namatay na, inilibing at nabuhay muli, umakyat siya sa langit. Pag-akyat niya sa langit, bumaba siya muli, niligtas niya si Apostol Paul. Okay? Pagligtas niya kay Apostol Paul, may ipinagtapat siya kay Apostol Paul na secret, na mystery, at yung mystery na yan ay para naman sa ating mga Gentile. Intindihan nyo ha? Hindi kasi tayo Hudiyo, tayo Gentile. So, paano tayo mga Gentile maligtas? Sabi ni Apostol Paul ito. 1 Corinthians 15, 1-4. Ito yon ang ating paniniwalaan kay Kristo upang tayo ay maligtas. Ito yung kaninang inuulit-ulit ni Brother Arnold kay Tatay Redume, kay Tatay David na tay, paniwalaan mo si Kristo na si Kristo ay namatay, bayad ng iyong kasalanan, siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan yung paniniwalaan natin.
Yan yung pamamaraan ni Kristo na dapat nating paniniwalaan ngayong panahon na ito ng dispensasyon ng grasya upang tayo ay mabuhay muli pagkatapos natin mamatay. Okay? Ito, babasahin natin ha. Sabi dito ni Apostol Paul, 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Sabi niya dito, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Sabi ni Apostol Paul, ay dinideklara ko sa inyo mga kapatid, ang gospel, ang mayong balita, ang magandang balita na aking tinuturo sa inyo na inyo namang tinanggap kung saan yan inyong tinatayuan. Sabi niya dito, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Mga kapatid ganito. Upang tayo ay mabuhay muli, after tayo mamatay dito sa mundo ito, mananampalataya tayo, paniniwalaan natin ang ginawa ni Kristo doon saan? Sa cross at sa Calvary. Tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na si Kristo namatay, bayad ng inyong kasalanan? Naniniwala ka niya, brother? Ma'am, naniniwala ka ba na si Kristo, ang kamatayan niya, bayad yun ng iyong kasalanan? Ma'am, pinaniwala niya. Pinapaka-importante nito kasi ito yun ang dapat nating pananampalatayaan upang tayo ay mabuhay muli pagkatapos natin mamatay. Kaya yung urgency, ang urgency, ang kaimportante, makita nyo kanina kay Brad Arnold kung gaano ka-urgent yun. Sabi niya, inuulit-ulit ko talaga kay tatay na maintindihan niya at maniwala siya na si Jesus Christ namatay, bayan ng kanyang kasalanan. Kasi yan lang yung tanging gospel na makakaligtas ng kaluluwa ng tao ngayong panahon na ito. Wala nang iba. Hindi ka maliligtas ng iyong religion. Hindi. Walang religion na makakaligtas ng tao. Hindi ka maliligtas ng iyong mabuting gawa. Walang mabuting gawa na nagpalansang doon sa Diyos. Hindi ka maligtas ng ganda ng iyong family, ng trabaho mo, ng iyong family, maganda yung reputasyon ng iyong family, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas dahil may maganda kang trabaho. Hindi ka maliligtas dahil marami kang pera. Ang makakaligtas lamang ay yung gospel, yung magandang balita, mabuting balita, na si Kristo binayaran ang iyong kasalanan sa dahilan na siya ay namatay doon sa cross at siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan lang yung ang pananampalataya, wala nang iba. Kasi yung ginawa ni Kristo, kumplito na yun. Hindi na pwedeng dagdagan pa ng gawa mo na sabihin mo, kagawa pa akong mabuti para lang idagdag ko doon sa ginawa ni Kristo. Hindi na. Bakit? Nakukulangan ka ba sa ginawa ni Kristo? Ang dugo ni Kristo, sapat na yon upang ihugas ng ating mga pagkasalanan. Hindi na kailangan pang dagdagan mo. Yung paggawa natin mabuti, dapat lang yun ang gawa tayo mabuti. Pero walang pakialam yon sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ginawa lamang ni Kristo. Siya lamang ang gumawa. Kaya siya din ang nag-glorify doon sa langit as our ating magliligtas. So, kasi napakadelikado ngayon. Napakaraming nagtuturo, lalo na yung mga religious group, na kailangan nating magsumali sa kanilang grupo upang maligtas. Wala sa Bible yan. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya
na si Kristo ay namatay, bayad na ating kasalanan, siya ay inilibing at nabuhay muli sa ikatlong araw upang tayo ay bigyan ng buhay na wala. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung gusto nyo makita muli si Tatay Titumi, yun lang ang inyong pananampalataya. Na si Kristo namatay, bayad ng inyong kasalanan, inilibing na buhay muli sa ikatlong araw. Wala na iba. Ano pangalan nito? Jan Paul. Jan Paul, gapati ka man, hindi tuo ka, subano ka ba? Nagtuosad ka nga si Kristo namatay, ibayaran niya yung kasalanan. Siya'y dilubong o nabuwid sa ikatulong adlaw. Maura na ba yung tuhan? Aron maluwas ang iyong kasalanan. Wala na iba. Maura na gitundo sa Bible. Yan, pumutala ka mo karon. Brad, o dili tumutuo anak, dili mo makita ni Tatay Ridomiro. Kay matod pa ni Brad, nito ni siya sa Gospel of the Grace of God. Ay, ang lahat na naniwala ng palataya doon ay talagang pupunta sa lahat. Sabi nyo, bakit hindi kami magkikita kung hindi ako maniwala na si Kristo ay namatay, bayad na aking kasalanan? Kasi hindi ka pupunta sa langit. Isaan ka pupunta? Isaan ba pinupuntahan? Sabi ng Bible, saan ba pupunta ang hindi biglas? Sa lake of fire. Doon ka pupunta. Mabubuhay ka rin muli, pero itatapon ka sa lake of fire. Dahil hindi ka nga naniniwala sa paraan ng Panginoon kung paano maligtas. No? So napakadali lang naman talaga intindihin kung paano maligtas. Napakasimple, napakadali, mananampalataya o maniniwala ka lamang sa ginawa ni Kristo. Huwag mo nang i-complicate pa. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo na, pwede ba, brother, dagdagan ko lang ganito. Huwag na. Hindi na kailangan yan. Sapat na yung ginawa ni Kristo doon sa cross sa Calvario. Kasi kung dadagdagan mo yan, ibig sabihin, nagiging tagapagligtas ka na rin kagaya ni Kristo. Para mo na rin ininsulto yung ginawa ni Kristo doon sa cross sa Calvario. Kasi dagdagan na pa. Sapat na yun. Wala na dito. So, yun lang. Brother, nadinig mo? Paano maligtas? Kailangan mananampalataya or in Cebuano pa kailangan mo tuo ka na si Kristo namatay, ibayaran niya inyong sala. Dagang kabagsa? O sigurado, dagang. Diba? Ya, og di na mabayaran ni Kristo, pinagi kay nagtuo ka, dili na mawa ang inyong sala. Pero kung mutuo ka, na si Kristo namatay, bayad si inyong sala. Tanan na inyong sala, huwag tanga. Maura man ay pinundan nga nung di ka kaantog langit, tungod anang mga sala. Nya kay gibayaran naman ni Kristo, wa na na. Kay nituo ka na siya namatay, gibayaran na inyong sala. Gilubong kung laban na uto sa natin. Okay? Sumaura kinakabay, na ato lang naintindihan. Sana po ay naintindihan po natin yan dahil napakasimple lang po ng kaligtasan sa Bible. Pinapahirapan lang o ginawa lang mahirap dahil ng mga denomination at mga religion. Ay ibang religion magtuturo na hindi ka maligtas kung hindi ka mag-Philippines. Ala, saktan mo yung sarili mo kung mahal na araw, ganyan daw, o bang maligtas ka. Hindi yun, wala yun. Si Kristo lang ang naghirap para maligtas tayo. Yung ibang religion, kailangan magbigay ka ng kung ano-anong hinihingi nila. Wala yun, hindi makakaligtas yun. Yung totoong kaligtasan ay pananampalataya lamang na si Jesus Christ ay namatay, bayad na ating kasalanan, inilibing at nabuhay muli sa ikatlo. Wala na pong iba. Sana po naintindihan natin. Kung meron po kayong katanungan, pwede pong magtanong. Meron kayong gustong liwanagin, pwede po magtanong bago tayo mag-close sa ating necrological service ngayon. Sino gusto may tanong upang maliwanagan?
So ma'am, so naniniwala ka na si Kristo namatay, bayad na iyong. Amen. Brother John Paul, yan, itong mga sister Rochelle, alam na nila yan. Ang mga kapila. Si ma'am, ano pangalan mo? Lara? Lara. Bunso ninyo? Lala ko nga. Umama dito, mga pupay. So, din kayo makulit? Ako yung dalawa. So, salamat din, no? Kung naintindihan ninyo at dinadampalataya na alam nyo, wala na. Ano man mangyari sa atin, sa inyo, mangyari man ito sa atin, sigurado na tayo, secure na ang kaligtasan. Ang ating na darating ang araw pag namatay tayo, magkikita-kita tayo. Up there. No? So, thank you so much. Magandang gabi. Let us close in prayer. Ama na Banal, salamat po sa gabi ito na nagamit ang pagkakataon ito, ang kalungkutan na dinaramdam ng pamilya Ridumi, na maging paraan upang iyong salita, iyong salvation, the gospel to grace of God ay may turo sa kanyang family. Alam ko po na yan ang kanyang desire, matagal na, yan ang kanyang dalangin, na kanyang mga kapatid, mga in-laws, ay makadinig ng ganitong kaligtasan, gospel to grace of God, upang sila din po ay maligtas. Yes. Salamat sa pagkakataon ito na yung mga salita na i-preach sa kanila at kanilang napaniwalaan. Hindi amin yan salita, hindi galing sa iyong Bible. Kung saan naka-record ang katotohanan, ang pamamaraan na iyong ibinigay sa aming panahon ngayon, sa panahon ng grasya, kung paano ang tao maligtas. Thank you so much in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.